tulungang mahanap ang sagot sa tanong ng dating Pangulo. Nang bumalik ang sesyon, muling nanggisa si Congresswoman Gloria. I was trying to look at the budget of the Department of Education to see whether they have enough budget to build the classrooms. And lo and behold, Mr. Speaker, I found another lump sum. There is no, I couldn't find, unlike in the previous budget, like 2010, construction of elementary and secondary schools. How many lump sums do we have? I'm very sorry, Mr. Speaker, but I cannot answer for the budget of the Department of Education. Dahil isa itong budget plenary hearing, hindi nakapagdepensa si Soliman. Pero tingin niya, di naman daw siya pinersonal ni Arroyo. Meron na pong kaban ng karanasan ang mga nag-i-implement at madadagdagan na lang po yan. The details may look very nice on paper, but I've been there, Mr. Speaker. The implementation is certainly not that simple. Para sa Unang Balita, Lia Manyalak reporting. Kontrata ng isang pribadong kumpanya na nag-imprenta ng advertisement ng sikat na cosmetic surgeon na si Dr. Vicky Bello sa immigration arrival at departure cards, gusto po ipakansela ng Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Officer in Charge Ronaldo Ledesma, 2 beses na raw nilabag ng E-Extend Incorporated ang mga terms and conditions ng kanilang kontrata. Ilan lamang dito ang paglalagay ng litrato ni Pangulong Aquino sa arrival departure cards, bagay na hindi rin nagustuhan ni Pinoy. Wala rin daw paintulot ang ahensya ng paglalagay ng ads ni Dr. Bello. Paliwanag naman ni Dr. Bello, hindi raw niya alam na may kontrobersya sa AD cards. Nais lamang daw niya ipromote ang medical tourism sa Pilipinas at ginagamit ang AD cards para malaman kung sino pumapasok at lumalabas po ng bansa. About 60 to 70% of our patients come from abroad. So parang it seemed like a perfect tie-up. Never think it would be controversial. Kaugnay po ang balitang yan, nasa linya po ang telepono si Ginoong Ronaldo Ledesma, ang ating pong OIC ng Bureau of Immigration. Mr. Ledesma, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, nagulat ba kayo nung yung litrato po ni Dr. Bello ang nasa AD cards natin? Eh, hindi po yung retrato ang nakabahala sa amin. Oh. Nakabahala po sa amin, kung bakit po inimprenta yung disenyong yan, na hindi po kami na naman kinukonsulta nung Incorporated. Sino kausap nung i-extend na contractor na yan? Ang dapat po talaga nakalagay sa kontrata na bago po sila mag-imprenta at magkalat po ng mga AD cards niyan, dapat po sinasangguni po muna sa amin. Sa inyo? Dahil kami rin po ay dapat magbibigay ng aming approval dyan po sa design ng arrival departure card na i-imprenta nila at ipamumudmud nila. So yung nauna rin na litratong pagkalaki rin ni Pinoy sa AD cards, hindi rin kinonsulta sa inyo? Wala pong konsultasyon yun. Ang katunayan po niyan, meron po kami mga pinatutupad na kasunduan dito po sa Department of Tourism. At nakalagay po doon na kami po ay makikipagsangguni sa isa't isa para ma-aprobahan ang design ng AD card. Paano kami magkakaroon po ng epektibong pakikipagsanggunian kung pangungunahan naman po kami ng extent ng pag-iimprenta itong mga AD cards na wala pong man lang konsultasyon. Ngayon lumalabag sila sa inyo pong kasunduan, ano pong bagiging hakbang nyo laban dito sa e-extend na contractor? 2 beses na po nangyari yan at nakalagay po sa kontrata. Cancellation. Kung meron po silang lalabagin sa kasunduan at makukompromiso po ang imahe ng aming opisina, wala na po kami magagawa kundi kitili na po yung kasunduan yan. Okay. Dun sa kwento, yung AD cards din po mismo, may bahagi na pag pinutol mo, makakakuha ka daw ng discount sa klinika ni Dr. Bello. Totoo ba yun? Ay, hindi ko po kilala si Dr. Bello, hindi ko po siya nakikita. At saka, hindi po totoo yun. Hindi po kami nababala sa anyo ni Dr. Bello dyan. Ang amin lang po dapat po, kinonsulta kami. Pero dapat po ba may advertisement ang AD cards o wala? Meron pong advertisement. Pwede po maglagay ng advertisement. Kaya lang, sana naman po, yung patalastas, limitado po doon sa logo ng produkto. Okay. Isa pa sa obserbasyon ng ating mga pasero, bakit to pag ibang bansa parang
Dadalawang pahina lang po ito. Pagdating sa Pilipinas, ang dami na huntiklop. Babaguhin na rin ho ba natin yon? Opo, totoo po yan. Dahil nga po sa pangyari ito, babaguhin na po talaga namin ang design itong Opo. ID card at malamang po manumbalik kami doon sa dating design na 2 pages Dalawa lang, po. oo. Si Dr. Abelo, wala naman po pananagutan. Ay wala po, hindi po siya sakop ng usapan namin ng Extend Incorporated. Okay. Ginong Ledesma, maraming salamat po. Wala ka naman po, mabuhay po kayong lahat. Ginong Ledesma, OIC ng Bureau of Immigration. Samantala, nakikita po natin ngayon ang pinakahuli pong nagaganap sa rescue operation sa Chile, sa isang minahan doon kung saan ito po ang isa sa ika-27 minero na matagumpay pong naangat muli doon sa Phoenix capsule. Dahil ligtas naman po siya. Ayan, kompleto ho na naman sa gamit ho yan. May shades, may oxygen mask, may harness, may mga equipment na nagmo-monitor ng kanilang mga pulso. At may communication na equipment din ho yan, no? Habang umaakyat siya, nakakausap din po sila ng operator ng kapsula para malaman kung ano nangyayari sa kanya sa loob ng kapsulang yan. At may harness din po, tulad ng nabanggitan namin, na susuporta sa kanya sakaling magbago ang pressure mula sa ilalim ng lupa hanggang sa ibabaw at baka siya ay himatayin, manatili po siyang nakatayo. So Phoenix po ang tawag sa naturang kapsula na ipinasadya pa sa naturang pag-rescue. Mamaya pa malalaman natin kung sino po yung ika-27 minero na yan. Siya po si Franklin Lobos, isa pong retired football player. At tulad ng mga nauna pong na-rescue, sinasalubong sila ng awit at palakpakan. Yan po isang asawa yan, mahal sa buhay, na sumalubong at naghintay ho ng halos 2 buwan mahigit. Oo. Oreya, kung ikaw yan, anong... mahahalikan mo talaga yan, Igan. 69 days na natrap sa ilalim ng minahan. Oo. At, ayun. Ano yun? football player Oo. At saka yung ginawa nilang butas, no, pababa, yung dinrill nila, Oo. mas mataas pa sa Eiffel Tower. At ang sinasabi ay halos kasing laki nung pinakamataas na building sa Dubai. So medyo mabusisi itong ginawa nilang rescue operation. At so far, nagtatagumpay naman, 33 miners po ang natrap sa ilalim ng guhong yan. Pero as of now, 27 na yung naililigtas nila. Actually, ang isa sa total football player din siya, nung September 8, nakapanood pa sila ng laban ng Chile, no? Oo, nag-cheer pa sila sa ilalim dahil nagkaroon ng parang pipeline kung saan doon na dadala yung mga supply sa kanila, mga pagkain na rin at iba pa mga komunikasyon habang pinag-aaralan para nga sila maililigtas lahat. So, sa anumang oras ngayon, inaasahang makalabas na rin tuloy-tuloy ang iba pang natitirang minero doon. Mula po sa may 2,000 talampakan na lalim, mas mataas pa sa Statue of Liberty, Eiffel Tower at Empire State Building, yung lalim. Wow. Kahapon po, nag-umpisa itong rescue operation at kung matatandaan mo, Igan, may isang minero pang nag-document ng buhay nila doon sa ilalim ng guho. Kung ano yung, natin panoorin din kung yun. ano yung ginagawa nila. May diary din siyang ginawa na I'm sure aabangan din yung paglabas. Medyo ito yung positibong reaksyon nila sa kabila ng matagal nilang paghihintay na isa-isa silang naiaangat po mula sa gumuhong minahan. Kaya napakagandang pakiramdam ng lahat po dyan sa bansang Chile na hinahangaan ngayon sa buong mundo sa isinagawa nilang pagpaplano sa pagligtas ng kanilang mga minero. Abangan po ang iba pang mga detalye niyan. Hindi tayo bibitaw dyan sa napakasayang nagaganap po na pagliligtas ng kanilang mga minero dyan po sa bansang Chile. Samantala, pamasahe po sa MRT Line 3, inirekomendang itaas ng hanggang 20 pesos ng Philippine Institute for Development Studies. At lalaking taga-Nepal na posibleng kilalaning pinakamaliit na lalaki sa buong mundo, ano kaya ang sukat? Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.
Isang maagang pamasko mula sa Del Monte Spaghetti Sauce. May dagdag na 250 grams. Jumbo size na for only $77.25. Thank you, napakasarap nito. Thank you. Ang Del Monte Spaghetti Sauce, jumbo size na.